Ang pinakauna kong gagawin is iisipin ko muna kung secure ba ako. Pero, pag nandoon ka na sa moment na yun, syempre hindi mo rin alam eh. Baka magpanik ka, baka manghina ka, baka mahimatay ka na lang, gano'n. Tapos lumabas siya, dumudugo yung ilong niya. Talagang binugbog nila, tiniergas nila, as in talagang rambulan. At saka sa laki ng katawan baka sabihin nila kalaban ka. Tapos, nilagay niya yung baril niya sa may loob ng ng damit niya. Alam mo kung anong ginawa ng pulis? Mm. Binasag nila yung sasakyan. Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatter! Hello, chatters! Welcome Mabuhay! back. Sawadika! I thank you for joining us sa episode 1 ng Yes. season. Pero As of nadagdagan August tayo ng 19. subscribers. Yes. Di ba yung nagre-record tayo 65 lang. Nung chinek ko 67. Ay, May iba. sabi na. Thank you po. O, diba? Maraming salamat. Siguro tumaya yun sa 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 loto. Ano din naman kasi talaga. Interesting din naman yung topic natin kasi alam mo naman, ang mga tao ngayon umaasa din naman sa loto. Umaasa sa loto. Hindi. Siyempre, ano din naman yun. Extra din naman na pagkakakita nila yun if ever man na tumama sila sa loto. Correct. Mm-mm. Malaking yun din. Alam ko namang nagtatrabaho ng maayos sa mga Pilipino. Yung iba. Yung iba. Mostly, yeah. Mostly, yes. Oo. So, from Mm. from winning the lottery. From Oh. losing naman tayo. From losing naman tayo. Hindi. Losing naman Medyo tayo. kagimbal-gimbal naman ang ating gimbal-gimbal. Anong lumalabas sa bunga ko? Ano bang ibig sabihin ng kagimbal-gimbal? Disturbing. Ano ba? Thrilling. Parang ganun na. Mm. Na topic naman ang ating pag-uusapan ngayon. And ano nga ba ang topic natin ngayon? Ito na. Okay, this is another topic from C. What would you do if you witnessed a crime? Medyo nakakatakot din naman talaga yun. Pero actually for me, it depends on gaano kagrabe yung crime na mawi-witness ko. Pero pag yung mga simpleng crime lang na kunyari may nagsuntukan, gano'n, crime pa rin naman yun. Parang for me, it's fine. I won't do anything kasi ayokong madamay dun sa ano nila. Pero pag for example, yung may patayan, hit and run, gano'n, ang pinakauna kong gagawin is iisipin ko muna kung secure ba ako if I will be a witness. Kasi yun naman, I mean, hindi naman sa ayaw kong tumulong dun sa tao na nasaktan or whatever. But of course, I value my life, di ba? Siyempre, hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa'yo if you become a witness, di ba? At saka hindi mo rin naman kilala kung sino yung babanggain, di ba? Kasi nga, if ever man na mag-witness ka sa mga ganon, for sure, may mga backup yung mga yan, di ba? Lalo na yung Balikang mga ka. kaya nga balikan ako Siyempre, alam mo naman, hindi na ako bumabalik sa mga iba na yung topic. Crime tayo ha, crime. Crime. Sorry. Pass Pero muna tayo sa yun. love life. Hindi, pero for me talaga, I will wait muna. I will wait muna kung safe ba ako, secure. I will have security ba pag naging witness ako sa ganon, or maybe I could give my statement but I will be anonymous. Diba? Pwede kaya yung gano'n. Diba? I think pwede naman. Kasi ayaw ko rin namang matulad dun sa mga characters dun sa sa may Miss Day and Night na nakita lang nilang pumapatay yung tao pinatay na din sila. Oo. Diba?
It's a K-drama, Yeah, chatters. You need to watch it. yeah, it's a K-drama. Interesting. Maganda naman. Hmm. Medyo nakakatakot din naman yung gano'n kasi nga syempre parang kumbaga napadaan ka lang tapos pinatay ka na kasi nakita mo siyang pumapatay siya. So you have to be careful din naman in doing some actions whenever you witness a crime. So Mm. yun for me. How about you? Ako, What to can be you say? honest, hindi ko yun nga, siyempre depende yun sa kung anong crime yung na-witness ko, gano'n. So, kung minimal lang, parang kaya ko pang i-handle. Pero isipin na lang natin yung talagang medyo mabigat. To be honest, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung paano ko din isi-secure yung sarili ko, parang feeling ko matataranta ako. Feeling ko ayokong mataranta, siyempre. Pero 'pag nandoon ka na sa moment na yun, siyempre hindi mo rin alam, eh, baka mag-panic ka, baka manghina ka, baka mahimatay ka na lang, gano'n, 'di ba? Knowing you, At saka baka kanina nung nagsisigaw ka na. ayun ang feeling kong hindi ko gagawin. Feeling ko hindi ako magsisigaw. Yun naman yung ano ako na hindi ako sisigaw. More on ano ako, yung magtatago, parang gano'n. Natakot. Takot. Takot na takot, pero yun nga, parang siyempre ako, ang iniisip ko na sana kapag naka-witness ako ng, heinous crime talaga is parang siyempre gusto ko yung lalaban ako, yung may gawin akong something, tutulong ako, ganyan. Pero nga when you're nando'n sa moment na yun, di mo talaga alam. Parang yung True. pinaka-instinct natin ise-save yung sarili natin. Gano'n. So siguro umpisahan natin sa mga yung maliliit muna na crime. Kung mag-share tayo sa mga chatters natin kung meron are you willing to share any experiences if meron ka man? Ako experience, yeah, I have a lot. I have a Yun, eh. lot. Yun, eh. Meron ako just siguro 1, 2, 3 mga 3 experiences, gano'n. Mhm. Simulan ko nung eto, elementary ako nito. Maliit na crime ay hindi siya maliit, basta crime siya. Crime magnakaw, 'di ba? Okay. So, meron akong classmates, nakita ko ninakaw niya yung ₱20 ko sa wallet ko. Mhm. Tapos so kinonfront ko siya siyempre 'pag mga bata 'di ba hindi naman tayo yung parang nahihiyang mag-confront. Ako kinonfront ko siya, sabi ko, "Kinuha mo yung ₱20 ko, nakita ko ganyan, ganyan." Tapos hindi niya inaamin. Tapos sinundan namin siya pauwi. Natatawa ako, wait lang. Pero hindi 'to ako nakakatawa kasi parang nakonsensya ako. So, alam ko naman nakita ko siya na ninakaw talaga niya yung ₱20 ko. So, sinundan namin siya sa pag-uwi niya. Tapos dun sa bahay nila, kinukulit ko pa rin siya, sabi ko, yung ₱20 ko. Kasi yung ₱20 malaking bagay na yun, 'di ba? Malaking bagay. Grade school pa lang ako nun. Tapos sinumbong ko siya sa daddy niya. Sabi niya, "Tito, nandito po kami kasi ninakaw po niya yung ₱20 ko sa wallet ko." Ganyan. Tapos yung daddy niya, hinila siya papasok sa bahay nila. Tapos naririnig namin na binubugbog siya. Tapos lumabas siya, dumudugo yung ilong niya. Hala, Oh my kawawa. God. Tapos parang, kukunin ko pa ba yung 20 ko? Which is nakuha ko, binigay niya. Um, or parang ako ba yung parang sino not ba yung naka-commit ng crime, ako ba? Yung feeling na gano'n kasi nabugbog siya ta's dumudugo yung ilong niya. Hindi, kasi ako naman ang after ko naman is talagang kunin ko. So, nung bata pa ako, nung yung moment na yun, ano pa hindi, parang fearless ako that time. Parang walang kamangmang, gusto ko lang makuha talaga yung 20 ko. Yun, na hindi ako nagti-think na baka may gano'n na mangyayari, gano'n. Totoo. Yeah, So that's right. yun, Siyempre yun yung hindi mo rin naman alam kung anong nangyayari dun sa household nila. So, parang kumbaga sa mura mong edad at saka pag-iisip, parang inisip mo lang na ibabalik lang ng parent kasi gano'n naman yung ginagawa, 'di ba? Ibabalik lang mm. yung pera. Or papagalitan lang siya, gano'n, gano'n. So yun, nung elementary ako, dun ko yun yung ginawa ko nung naka-witness ako ng crime na gano'n ka-ano. Pero ngayon naman na, tumanda na tayo,
kung meron akong mawi-witness na nakawan, gano'n, tapos parang kakilala ko, gano'n din, feeling ko gano'n pa din yung gagawin ko, confront. Confront ko pa din. Kung talagang Mm. na-witness ko ha, talagang nakita ko talaga sa dalawang mata ko, gano'n. Hindi yung parang nag-assume Para lang pag isang ako, kamay, yung isang mata mo lang nakakita. parang magdadalawang isip. Ito talaga, may matanong lang eh. Okay. So yun, parang ito to, yung sineryoso ko yung sir. So yun, magko-confront pa din ako, gano'n. Tapos, pero yun nga, kung hindi ko naman na-witness, kung nag-a-assume lang ako, siguro, hmm, investigate more, parang gano'n. Kasi sa True. panahon ngayon, parang kung nag-a-assume ka ta's iko-confront mo yung tao, parang baka iba yung take nila, gano'n. At saka baka ikaw pang mapasama. Baka ako pa yung mapasama, correct. Unlike kapag na-witness mo na, talagang with conviction talaga, kahit na anong sabihin niya, nakita ko talaga, gano'n. Mm. Thankfully, hindi naman ako nakaka-witness ngayon. Good. Magagandang tao na yung mga nakapaligid sa'yo. Charot. Or more like wala na akong pake sa paligid ko ngayon. Hindi, joke lang po. Sabagay. Pwede din Ayan. naman. Mm. Sa akin alam mo naman ng mga tito ko, yung pamilya namin sa father side, na once may kalaban ng isa, kalaban ng lahat. Hmm. So, nung bata kami, yung compound namin na yon, kunyari may isa lang sa kanila na dehado, ganon. Talagang sinusugod nila. Meron yung one time na talagang silang lahat ng magkakapatid, sinugod nila yung isang grupo ng mga kabataan nun. Tapos talagang binugbog nila, um, tiniergas nila. As in talagang rambulan, rambulan kung rambulan talaga. Hmm. Alam mo ang ginawa lang namin na magpipinsan, nagtago kami. Kaya siguro ganun din yung defense mechanism ko when it comes to crimes, is nagtatago kasi ganun ako napalaki ng relatives ko. Kasi ganun kami lagi na yun ang lagi nilang sinasabi na pag may kaaway sila, dapat malayo kami kasi there is a tendency na madadamay kami dun sa nangyayari. Hmm. Eh di ba yung alam mo naman yung bahay namin dati, yung bahay namin sa Unila Hill, may gate yun, di ba? Mm. Ang ginawa namin doon talaga, nilak namin yun, kinandado namin. Pero yung mga tito namin nandun sa labas. Oh. Oo. Tapos kami, nandun lang kami sa loob. Tapos, nagtago pa kami doon sa bahay na nasa pinakababa. Di ba? So, malayong-malayo talaga kami. So, Safe na para kami safe. magpipinsan, safe na safe. Safe na safe. Pero syempre, andun pa rin naman yung ano mo, yung pag overthink mo na baka anong mangyari sa kanila, ganun, ganun. Mm. Kasi marami din naman nangyayari talaga sa kanilang nasusugatan, syempre, bugbugan. Pero at the end of the day, sila pa rin naman yung nananalo kasi nga syempre, na-explain nila na mabuti na parang pinagtanggol lang, ganun, ganun. Kaya feeling feeling ko yun talaga yung reason kung bakit ganun din yung reaction ko dun sa crime na witness natin before. Kasi nga ganun talaga ako na pag may nangyayari, parang pinapalayo ako ng relatives ko dun sa scene. Hmm. Okay. Okay, gets ko na. No need to explain. Joke lang. Although, hindi rin naman kasi ako palaban. I mean, hindi rin naman kasi yung palaaway. Iba naman yung Bala. iba yung palaban sa palaaway pala. Hindi naman bang palaaway. Kaya, so, parang hindi ko rin naman kayang ipagtanggol yung sarili ko kung sasama ako sa kanila. Totoo din naman. Oo. Siyempre, sayang din naman yung pinapangalagaan natin katawan. Ganda. Sasaktan lang nila, no? Char. Bububugin lang. Alam Mm. mo, meron akong similar experience dyan. Kasi meron din akong mga relatives na gang members, ganyan. Mm. Tapos elementary, ewan ko kung bakit masyado ako nung elementary, parang masyadong palaboy. Parang masyadong maraming Hindi. na-witness na ano, Yung bagay-bagay. lugar mo kasi, nung Mm. elementary ka, pugad talaga. Pugad. Pugad? Sorry Hindi dun sa mga taga totoo. naman sa Hindi. barangay na yun. Pero Alam pugad mo, talaga yun. oo. Tsaka alam mo ba, nung elementary tayo, yun yung kasagsagan ng mga gang sa Baguio City. Gan. Yes, that's So, true. 'di ba, yung parang kaliwa't kanan may mga gang wars, ganyan. So, yun na nga, dun sa may Bayan Park, yung mga pinsan ko,
second cousins ko, naghamunan sila. So, dun sa Bayan Park. For some reason, kasama nila ako dun. Tapos, ayun na, nag-aaway silang gano'n. Tapos, nandoon lang ako. Hindi ako nakatago. Hindi rin ako nasa gilid. Basta nandoon lang ako. Tapos, yun, nagpupukpukan Pinapanood sila mo ng lang. mga tubo. Oo, hindi rin ako prinoprotect ng mga pinsan ko. Parang wala lang. Basta nandoon lang ako nanonood. Tapos, parang na-stop lang yun. Nung dumating na yung mga pulis. Tapos, alam mo ba yung style nila? Ah, Pagdating ng mga pulis, yung mga pinsan ko, umupo lang sa tabi ko, ganun, parang walang nangyari. Tapos, tinanong sila na, ay, hindi ko kasi may kasama nun, tumakbo po sila. Yung mga ganon. So, yun. Yung pang mga ganon naman, ewan ko ba, parang ang lakas ng loob ko nung elementary ako. Parang ngayon ko lang na-realize. Wala akong pakialam. actually, nadala mo yun hanggang sa high school natin. Walang Di ba? pakialam. Kilala, alam mo naman na sa ating tatlo talagang pinaka-warfare is si C. Mm. Pinapanood lang natin si C nung nakikipag-away. Pag-away. So, we are really witness of a crime. Kasi crime din naman yung nag-away sila, rambulan sa harap ng water station, gano'n, di ba? Mm-mm. Pero, So yun, parang okay matapang pero parang irresponsible din kasi parang wala rin tayong ginawa to stop it. Parang gano'n. Siyempre, bata pa lang nga tayo nun. Parang wala rin naman talaga tayong magagawa. tsaka siguro ang iniisip ko pa lang naman din noon, parang laro lang siguro nila. Laro Mm. nila. Angasan lang, yabangan lang. So yun, wala akong ginawa nun. Pero, ngayon na kapagka naka-witness na ulit ako ng gano'n, ang gagawin ko na is to call, ako na yung tatawag ng police. That's for sure. That's for sure. Na yun ang gagawin ko. Kasi, okay, fine. Yung mga na-witness natin na yun, parang buti na lang hindi malala. Parang buti na lang walang namatay, buti na lang walang duguan, yung gano'n. Pero what if yung Mm, na-witness natin dun mapunta? Tapos dadalhin natin yun na, uy, wala man lang akong ginawa. Yung konsensya ba natin? conscience. Yeah. Mm. So, feeling ko kapag naka-witness na ako ng gano'n, ngayon, magko-call ako ng police. Hindi ako mag-aawat, syempre. Parang wala naman akong, baka masapak pa ako, ganun. Pero magko-call ako ng police. May tendency talaga masasapak ka dun kasi syempre hindi naman nila alam kung sino yung mga kaaway nila. Yeah, At saka sa exactly. laki ng katawan baka sabihin nila kalaban ka din. Ang bastos mo! Charot. Baka pag sinabi nila yun, baka doon masapak ko sila. Baka doon ka na lumaban talaga Baka din. doon lang ako laban. Ano sabi mo? Ay, sorry. Sabi nila, akala ko kasama ka. Gasyang ka. Hindi, pero ano Okay. lang naman. Para i-cut lang natin yung napakaseryoso natin ano. Pero normal na talaga din sa atin yun. Lalo na dun sa lugar natin, sa Baguio City. Siyempre, maliit lang din naman ang Baguio. I mean, ang magkakaaway, magkikita at magkikita yung mga yan, di ba? Mm-mm. Eh, may mga ano nga, may mga pinsan ako nakaasawa ng mga gangsters, yung mga kwento din nila, mga kwento nila, di ba, na parang every Saturday, may away sila sa Nevada or wherever, di ba? So parang nakalakihan na kasi natin yung ganong sistema. Mm-mm. Kaya parang hindi natin siya masyadong tinitake seriously na wala away lang yan. Parang kumbaga, Mm-mm. hindi natin hindi natin iniisip na crime na pala din talaga siya. Mm-mm. Totoo. Sa akin, ano, parang ito lang, hindi ko naman totally na witness to, pero parang ako yung isa sa mga na-contact kasi ako ang manager on duty on that day. Meron dito sa ano namin, dito sa work namin. Kasi yung walkway namin going to the hotel, paggabi walang ilaw to, walang ilaw kasi talagang madilim. Hindi naman madilim na madilim. Kasi may maliwanag ng konti dahil sa moon gano'n. Mm. Ano, yung gardener namin naglilinis siya. And then may isang part doon na may nakitaan siya ng shabu. Hmm. Oh, parang kumbaga hindi naman masyadong crime kasi wala namang na huli or whatever. Pero kasi parang ano sort of crime na din siya kasi nga may drogang involved. Mm-mm. So, ayun nabulabog ang lahat ng management kasi syempre yun within the premises namin. So parang kami ang may responsibility doon. So ang ginawa namin, nagtawag kami ng pulis, hindi namin talaga
Hindi na talaga namin iniwan yung doong parte na yun. Talagang nagtawag kami ng police, pina-investigate namin kung paano. Kasi wala rin naman CCTV, so hindi namin mahuhuli kung sino. So, yun, nag-recommend yung police na kailangan namin maglagay ng ilaw para hindi siya gawing, ano bang tawag kasi dun sa lugar na pinag-iiwanan ng mga bagay-bagay na gano'n. Ano ba? Hideout? Hindi siya pwedeng hindi hideout eh, kasi Counter. pinagtatagal ng town. Counter. Drug counter. Hindi ko Yung alam. mga ano Pero, po dyan, yung mga chatters, yung mga previous na gumagawa ng gano'n, kung tawag dun sa gano'n. Yung pinagtatransactionan yung mga kaano nyo, katransaction nyo na hindi kayo nagkikita. basta yon may place na Basta ganon. may place na gano'n. Mm. So, yun lang. Yun lang. Pero kumbaga, medyo nakakatakot kasi there is a possibility na ang ang seller nun or pusher nun is within or is one of our staff or Mm. yung buyer nun is one of our staff. So parang medyo natakot ang management kasi nga baka madamay lahat. Mm. Tapos, after that, anong ginawa? Hindi naman kayo in-investigate isa-isa. Wala. Wala namang ganun. Ano naman Parang, ganun. oh, kasi nga syempre dito sa Thailand parang normal, hindi naman normal, pero legalized Open. kasi ang ang Marijuana. marijuana. Mm. So parang hindi siya ganun Big deal. kabigat kumbaga na problema sa kanila. Lalo din sa isla kasi dito sa taga sa island namin talamak ang ano dito, ang drugs at saka maraming gangsters din dito. Medyo natakot lang ako ng konti kasi syempre parang iniisip ko din baka isa sa mga staff ko baka madami pa lahat ng staff ko. Mm. Mukha pa man ding addict yung isa. Uy, Char! grabe. Nang-judge siya. May judgment. Meron akong question. Kasi di ba parang open nga dyan sa Thailand, yung ganon, yung use of marijuana. Parang, anong difference ng crime rate dyan at dito at doon sa Philippines? In terms of drugs Oo, yung or parang drug-related. Or drug-related. sabihin na natin na parang may ginawang masama yung tao dahil nakadrug siya. Kasi mostly Actually, sa hindi Philippines, ako 'di ba, kapag kunwari SA or something related or mga murder ganyan, pagka sa investigation gumagamit yung yung suspect parang gano'n. So diyan sa Thailand. Actually, hindi ako well-informed about that. Kasi first thing or first reason is hindi ko naman naintindihan yung language nila. So, medyo Mm. mahirap. Pero, when it comes to death rate, mataas. Kasi maraming suicidal because of that. And then, overdose, syempre, usually pa ang mga namamatay sa overdose, mga foreigners. Kasi nga syempre, hindi legal sa bansa nila. So pag nandito sila sa Thailand, sige, gamit sila ng gamit, sasabayan ng ilong, sabay ng sigarilyo, dagat, o hindi na nila alam kung ano nangyayari sa kanila. May mga ganun talaga. So when it comes to death rate, because of drugs, mataas. Mm. Pero Okay. yung crimes, I'm not really well-informed about that. Sorry for that. It's okay. It's okay. Pero gusto ko lang 'yun gusto ko lang din 'yun parang ma-compare kumbaga na good thing pa rin na hindi legalize yung marijuana sa Philippines. Kasi may tendency na, yun nga, ma-abuse. Tapos, Totoo. kung ano, parang, alam mo yun nga, mas tumaas pa yung crime natin Crime. dahil doon. Ayun lang naman. Okay. Hindi, actually, gusto ko lang sabihin na I think pag naging legalized din naman ang paggamit ng marijuana, parang feeling ko bababa din yun kasi parang syempre controlled na eh. What do you mean Unlike hindi siya controlled? legalized. Makokontrol mo siya kasi parang kumbaga
there is only certain amount of marijuana na pwede mong take, di ba? Unlike kasi pag hindi siya legalized, um, i-overdose ng tao yun eh. Kasi syempre, yung isang bloke na ganun, kailangan din naman nila. Ay, hindi naman sa isang bloke, but I mean yung siguro sa shade na ganun, kailangan nilang maubos agad. Kasi pag hindi yun naubos, there's a tendency na mahuli sila, maano pa sila, di ba? Kasi ganun din, or do you get my point? Or I get your siguro, point, ulit ko lang. but I don't want to accept it. Pati wag. Hindi. Hindi, Gets ko pero naman parang yun feeling ko lang. na Parang alam feeling mo ko yun lang. yung kapag may gusto tayo tas di natin makuha. Tas once na nakuha natin, parang nanamnamin natin. Tapos True. parang unlike kapag nandiyan lang, kapag available siya lagi, hindi tayo sugapang gamitin. Ganon. Which is okay, acceptable yun. But hindi kasi lahat ng tao ganun yung pag-iisip nila. Mindset. Meron yung mga iba na pag pag nagkaroon na sila ng addiction doon, kahit available siya lagi, gagamitin nila ng gagamitin. So, yun. At saka, pero usually din naman kasi yung mga ganong mga tao, sila kasi yung mga ano eh, mga parang nasa laylayan na ginagamit na Mm. nila ginagamit na nila yung droga para ma malampasan yung mga problema nila sa buhay, gutom, whatever, di ba? Mm-mm. Which is I don't get it. Kasi di ba, syempre kung gutom ka, bakit ka bibili ng droga? Yung droga, mas mahal pa kaysa sa pagkain. Eh di ba, 65 pesos nga lang buhay ka na dapat sa Pilipinas. Ay, hindi. Sa NEDA mo yung kausapin mo. Wag ako. 65 pesos, hindi pa yun sakto sa meal ko. Sa totoo lang. Yung busog talaga 65 ako. pesos, eh nung high school pa nga lang tayo, magkano na yung pagkain natin ng lunch lang. Exactly. Parang hindi ka satisfied doon sa 65 pesos. Busog ka. Hindi ka, dito pa lang yan. And I don't get it because ang sinasabi nila, noodles at saka kape, bakit mabubusog ka ba sa noodles at kape? I Shame mean, on you because there's anong tingin nila there sa is a atin? Parang, possibility mo mabusog ka doon kung may rice. Kasi ilalabay mo yung noodles with rice or kaya noodles with coffee. Pero yung coffee and ano lang. And then yung price of coffee at saka noodles nila, malayong malayo na sa merkado, 'di ba? Kasi nga nung umuwi nga ako ng Pilipinas, ang isang pancit canton nasa ano na 15. mhm. So magkano na yung sinasabi nila? 7? 4? Baka yung Ewan. data nila is like 1800s. True. Well, actually, I don't really naniniwala sa gobyerno kasi they really don't feel how does their people feel. Di ba nga? Kasi nga, syempre sila mayayaman na sila eh. Di ba? Exactly. So Mm-mm. they don't really know how it feels like yung sa dun sa pagko-commute. Hindi naman nila alam kasi gawa lang sila ng gawa ng solution without even thinking if this solution is effective or what, di ba? Mm-mm. Totoo. So, yun. But aside from that, that's not our topic. Pero yun, nasabi ko lang din. Sobrang tama naman na pag-usapan din natin yun. Na kung ano yung tingin ng mga politicians or ng government natin sa nangyayari. Especially sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi yun talaga yung isang epekto kung bakit nagkakaroon ng maraming crimes. Kung bakit maraming nagnanakaw. Nagnanakaw na napupunta sa patayan. 'Di ba? True. So, parang maganda rin na, ano mo yun, i-relate. Itaka. I-relate, i-tackle. Tama ka din naman talaga na most of the crimes nangyayari sila kasi nga naghihirap yung tao. Diba? Lalo na sa Pilipinas kasi ang ano naman talaga ang parang top crime sa Philippines is pagnanakaw, patayan kasi dahil sa ganun, diba? Mm-mm. Holdapan, parang Mm-mm. syempre there are things na alam mo naman ng mga tao ngayon parang kumbaga they are looking for something or they are doing something na they can earn fast, diba? Na parang ngayon, hold up ka lang tapos ibenta mo na doon kasi may mga organs yan mga tao yan. Diba? Mm-mm. Yung mga gano'ng nangyayari. Parang I mean, yung mga
mayayaman, parang sila din naman yung mga nagpo-push dun sa mga mahihirap para gumawa ng crime. Alam mo ba yung pinaka nakakalungkot, yung mga sinabi mo na nagnanakaw ng mga cellphone. 'Pag nanakaw mo yung cellphone tapos parang kapag nanlaban ka siyempre papatayin ka na, 'di ba? Tapos yung halaga ng cellphone na ibebenta 5,000. True. 5,000 lang. Nakapatay ka pa ng tao. Diyos ko Lord. Di ba? Tapos yung mga nahuhuli na gano'n, 'pag chine-check yung record nila, meron na palang record na nagnakaw ulit. Tapos ano ba? Nakakalabas pa din, di Nakakalabas ba? pa rin parang anong anong nangyayari, bakit ganito? Oh, 'di ba? Hindi naman ako nagmamagaling pero bakit? Kasi kayo yung magaling, eh. Kaya nagtatanong kami kung bakit. Magaling kayo, eh. Ayun lang Pero totoo naman. din naman, di ba? Na paano sila nakakalusot dun sa mga crimes nila na ginawa na ganun kung nahuli na sila. Even Mm. though sabihin mo ng there is no evidence na ginawa nila yon. Pero because kasi pwede rin naman yun na reason nila eh. Wala naman tayong ebidensya na ako nagnakaw niyan. So Hmm. parang sabi, di ba? Pero syempre maaano mo naman na dun sa record yun eh. Pag paulit-ulit siyang sinusumbong or sinusuplong sa pulis na ganito yung ginagawa niya, then dapat magda-doubt ang pulis na bakit Mm. bakit paulit-ulit to kung hindi talaga niya ginagawa. Di ba? Exactly. Pero hopefully, ma-resolve na yung mga bagay-bagay na ganyan. Mm. Yeah. Oo, kasi ang dami ng dumaan na president na parang set of government na feeling natin, oh, iba na to, pero wala pa din eh. Iba pa rin yung talagang change. Ewan ko kung paano natin gagawin yun, pero sana hopefully someday. Someday. Someday, yes. Okay, so yun nga, going back dun sa marijuana naman. Baka lang naman, baka sabihin nyo naman hindi ko kino-consider yung medical benefit nun. Ganon. Kaya parang ayoko na malegalize siya sa Philippines. Siyempre, kino-consider naman natin yun. Pero, gamitin nga natin in ano lang sa, Moderation. oo, hindi, In a good, in health, I mean, oo. in medical way. Yes, yun lang, dun lang ako sana ma-legalize dun. Okay. So, meron akong next na na experience. Ito naman, oh, malala. Malala to kasi wala akong nagawa kundi nagpanic. So, college ako nito. Nasa jeep ako. Um, Mhm. so yung jeep, gumagalaw, yan, ganyan. Pero parang yung traffic niya gumagalaw ng onte-onte, ganyan. Hanggang sa biglang may pumutok. Tapos parang maririnig mo yung mga tao na nag-ano sila, na nagfi-freak out Sigawan. sila, ganyan. Oo, ta's napalingon ako ng gano'n. Hindi ko 'to makakalimutan. Kasi Paano, paglingon ko paano? na gano'n, gano'n. Isa pa? Gano'n. Kasi dito ako ng jeep, eh. Tapos narinig ko sa likod yung commotion. Ta's paglingon ko na gano'n, nakita ko talaga si kuya na nakamaong. Tapos nilagay niya yung baril niya sa may loob ng damit niya. Tapos yung mga Oh, tao, literal, nag-freeze silang lahat. Parang walang gumagalaw. Tapos, nagpanik ako kasi nakita ko yung baril. Lumipat ako dun sa kabilang upuan ng jeep na punong-puno. Puno na po sila sa kabila pero natakot ako kasi nakita ko yung baril. Pero yung gunman, nakita ko naman siya dun sa way na yun, kumbaga dito yung malayo. labasan, papasok siya, oo, gano'n. Pero natakot ako kasi first time ko makita yun. Hindi ko nakita yung binaril, kung sino yung binaril, kung ano yung binaril, gano'n. Pero nakita ko kasi, tapos nag-freak out ako. Tapos umandar na yung sasakyan, gano'n. Tapos, after nun, kailangan ko ulit bumalik ng town. Kasama ko yung pinsan ko. Tapos yun na, yung dinaanan namin na nakita namin yung sasakyan, nandoon na yung mga pulis. So, doon nakita namin na yung may nakasakay na doon. May nakasakay doon sa sasakyan, tapos yun yung binaril. Apro. Mm. So, Hindi yun nga. nahuli. Hindi ko na nasundan yung Kwento. case. Oo, hindi ko na masyado nasundan. Kasi hindi pa naman sobrang boom yung social media dati. Yung isang may nangyari lang net
isang post nangyari, alam na natin lahat. Ngayon, 'di ba? Noon hindi pa Mm. gano'n masyado. Kailangan mo mag-abang ng news. Kung hindi no news, di mo O kaya alam kung ano tabloid. nangyari. Or mag-read ng tablet. So yun, hindi ko na nasundan, pero yun yung na-witness ko and nag-freak out talaga ako. Ang layo pa nun sa'kin na parang natakot ako kasi first time ko nga yun. Pero nakakatakot kasi talaga yun, lalo na pag nakita ka nung suspect na nakita mo siya. Mm. Yung magka-eye to eye kayo. Oh my God. Whew. Kaya yun nga din talaga kaya maganda din talaga yung ginagawa kung lumalaya sa Lumalay. Charot. Pero ito kasi 'di ba tayo ngayon nga 'di ba pag may na-witness tayo, um, most of the time na kukuhanan na yun sa video, 'di ba? Tapos yung mga comments na, Hmm. "Ano ba naman 'yan, walang ginawa yung mga tao." Hindi niyo alam kapag na kayo'y nando'n sa scenario, baka mag-freeze din kayo. Yung mga tao do'n wala talaga sila, parang feeling ko naka-freeze sila, wala silang magawa na ang daming tao no'n, kasi parang rush hour yun, so marami talagang tao. So kung mag-u-unite sila puwede nilang kuyugin yung lalaki, pero kasi may baril, hindi mo alam kung anong Hindi action mo na alam kung gagawin. oo, Kasi ikaw that's hindi mo true. kayang pumatay ng tao, pero yun kaya niya. So hindi mo alam, 'di Hmm, ba? true. So so maging mindful tayo na 'pag nasa comments, huwag mo sasabihin dun sa tao na, wala naman kayong ginawa." Pero ang pinakamagagawa nga natin dun is kapag naka-witness tayo, call ka ng pulis. True. Huwag ka Hindi ng kasi lumaban. feeling ko naman the reason why gano'n yung sinasabi ng mga tao kasi nga iba naman na rin kasi talaga yung generation natin na parang lahat na lang talaga dino-document that they ang unang-una nilang gagawin is to document the thing before they help the people, Mm, 'di ba? totoo. Parang or if ever man natutulungan nila yung tao, they will document it while doing Mm, the help, 'di ba? Which is siguro hindi lang parang hindi siya yung natural human nature na talagang dapat tutulong muna bago yung mga social media na ganyan. mm, Pero sabi nga natin at this time mm. and age, Kaya ano na tayo tawag dito, techie na kasi lahat ng mga tao. So parang kumbaga, Hindi rin techie, parang more like attention seeker din. Siyempre kapagka nakuha mo 'tong crime na 'to, sabagay, na hmm, more likes, mga ganyan. sisikat ka din. Mm. Pero ano yun, sana may siya, tulong siya actually. Kasi 'di ba parang, we can use that as evidence, 'di ba? Tapos pero 'wag naman yun yung 'wag yun yung parang i-prioritize natin 'pag nandun na yung True. nasa moment So na parang yun. maganda din naman yun na dino-document mo siya while helping the people. Hindi yung nagdo-document ka lang, wala ka namang ginawa talaga. Sumisigaw ka lang, ganun. Hmm. Kasi siyempre hindi ka naman si Superman para sumigaw-sigaw lang diyan, charot. Pero Totoo. totoo din naman, may point din naman yung mga sinasabi ng ibang tao na hindi niyo man lang tinulungan, nandiyan na kayo. Pero Siguro lalo na yung hindi yung help na labanan mo yung suspect, pero yung help totoo, na kapag nawala na siguro yung suspect, yung anhin mo man, i-check mo man lang yung tulungan mo tao yung kung anong oo. Yung anong tawag dito, i-first aid mo, yung gano'n. Alam hmm, mo yung importance nun na true, oo, yung importance nun na kapag meron tayong may crime na nangyari ta's nandoon yung victim, kung ano yung magagawa natin sa kanila. Kasi most of the time hihintayin lang natin yung tulong, yung doktor, yung doktor. ambulance, police, ganyan. Ta's tayo nakatingin lang, naaawa. Kung educated tayo sa first aid, including myself ako din. Oo nga, mamaya pag-aaralan ko. Hindi, pero meron naman akong mga alam. For example, kapag 'di ba kapag may nag-bleed, i-press mo na lang, yung mga gano'n. Press Yung mo na lang. CPR, yung ventilation, bigyan mo ng yung mga simpleng gano'n. Siyempre hindi rin naman natin masabi yung mga tao kasi baka natatakot sila, baka mas ikapahamak nila. Pero nga if we know yung first aid, at least we can help in that way man lang. True, Wag true. na yung ika-crowd mo pa yung tao. Ayun ang pinaka,
gigil ako dun. Yung may nangyayari, ganyan, tapos magkukumpul-kumpulan sila. Yung Magkukumpulan sila, wala ng nag ventilation, yung nag-aagawan sila ng content. Char. exactly. Wag pong ganun, iwasan natin yun. Hindi Mm. helpful. Well, sa akin meron pa ako last na ano na last na crime na nangyari dito rin sa island na to. Mhm, Meron yung ano, parang siguro drug addict siya dito sa island. mhm. And then one time habang nakahiga ako dito, biglang nag-ingay dyan sa labas. Kasi ano na pala, hinahabol na siya ng mga pulis. Mhm. And then, syempre mabilis siya magpatakbo, marami na siyang nabanggang mga Oo, motor. naka-car. Naka-car Mhm. siya. Buti lang yung mga motor kasi nga dito syempre sa Thailand, alam mo naman dito maraming motor. Buti lang yung mga yun, walang tao. So parang nabangga lang niya. Although nakatulong din yung mga motor kasi hindi rin siya makakagalaw ng mabilis kasi nga syempre kailangan magganon-ganon pa siya dahil Mm. sa mga gulong ng motor. Naabutan siya ng dump truck. And then after nun, na-corner siya. Hindi siya lumalabas sa sasakyan. Alam mo kung anong ginawa ng pulis? Hmm, Binasag nila yung sasakyan. tama lang. Mm. Dapat siya din Pero binasag. before that, before that, ano pa, parang pinapakitaan niya yung mga pulis na may kutsilyo siya. Parang kahanin yung sarili niya. Pero syempre, pag pulis ka, hindi mo rin naman papayagan na yung suspect mamatay Mm, during your operation, di ba? So mm. parang iniingatan din nila. So yun. Then, Nasaan ka nun? Nanonood? naka-live kasi yun sa Facebook. Okay. Yung pinangyarihan, dito lang talaga mismo sa harap ng bahay namin. Ng tinitiran namin. Pero siya, alam mo naman ako, syempre, sabi nga ng tito ko, wag daw lalabas Lalabas. tayo. So, hindi ka lang. Very good. Tama din naman kung wala ka rin namang iaambag sa labas. Sa At saka loob hindi ko ka rin na naman sila lang. naiintindihan, kaya bahala na sila dyan. Pero nanonood lang ako nung live. As in talaga, yung sasakyan pa niya, yung mahirap na basagin yung ano, yung salamin. Mm, Kaya talagang hirap na medyo hirap sila. nahihirapan din yung police. Parang inabot yata sila ng isang oras or mahigit sa pagpapalabas lang sa kanya sa sasakyan. Ang nakapagpalabas lang sa kanya sa sasakyan, yung kamag-anak lang din niya na parang siguro sinabi na sige na lumabas ka na kasi wala na tayong magagawa nahuli ka na talaga. Ganun. Mm. Yung itsura niya pa talaga na talagang as in na naka-boxer shorts lang siya, ganun. Tapos yung mga damit niya, nasa sasakyan lahat, talagang ready siya na if ever man na magkahulian, talagang tatakas siya, ganun. Mm. Ganun yung itsura. Oh my So parang, gosh. it's not really a crime. Parang hulian yung nangyari din sa last experience. Mm. Basta, buti na lang wala siya ding dinamay na ibang tao. Like, Wala na. sinostage. Ganun. Siya Sarili lang. lang niya. At saka yung beat police. Okay lang yun para may trabaho din yung police. Sorry. But in fairness naman, I commend the police here in Thailand kasi talagang ano din sila, mabilis din silang umaksyon. Mm. Unlike sa Philippines na talagang it takes 1 hour. Charot. Mm. Then, masasabi mo rin naman talagang nagtatrabaho rin sila ng masinsinan din sa Thailand. At yung mga pulis nila dito, hindi gaya sa Pilipinas na malalaki ang tiyan. Saan? Okay. Uy, hindi ko yun ah. Huwag ka tamaan. Sabay Ah. tinignan niya. Sabi na, ako yun ah. Laki dyan ka. Pero totoo din naman. Ako ha, kasi sabihin ko sa'yo, isang reason din kung bakit lumaki yung tiyan ko kasi wala akong exercise at lagi akong nakaupo sa office. So, pares tayo. Kaupo ka rin sa office. Saka din exercise. Exercise. Admin yan, admin. Baka naman admin siya. Admin. Ay, Okay. pero hindi naman natin lahat ng mga pulis sa Pilipinas. Kaya Most nga, yung nila. matataba lang. Most nila. Okay. Ako naman, yung final ko na ikukwento is yung sa amin ni A. Ito, hindi namin alam na nag-commit siya ng crime.
And Mm. sobrang mas nakakalungkot kasi hindi din namin alam na yung tao, yung victim, kakilala namin. And na-meet namin So siya much. weeks ago, before the crime. Yes. Remember? Nakita natin siya sa bar, tapos nag-hi, hello, tas hindi natin alam yun na yung last na hi, hello natin sa Mas kanya. So, ito na nga. Kasi nag-work kami dati ni A as VA. So, ang work namin is madaling araw. Ganon. So, syempre magbe-break kami. Yung 7-Eleven nun, parang 5 minutes walk lang. Tapos, pero magko-cross ka ng street. 'Di ba? So, magko-cross na kami ng street. Nang biglang, buti na lang di pa tayo naka-cross ng street nun. Oh my goodness. totoo, baka nadami pa tayo dun. Kasi as in, Triple kukross pass. na kami eh. Kukross na talaga kami that time. Remember? So, True. pa-cross na kami, andito na kami, biglang may humaharurot na sasakyan. And talagang nakot talaga yung attention namin kasi gumigewang po yung sasakyan. Pag ganun kasi yun eh, pag ganun, tas gaganon siya. Buti na lang, Curve. may motor sa harapan niya, hindi niya pa natamaan. Ang galing ng motor na nakaiwas siya. Naalala mo? Yes. Tapos, ang alam namin nun is parang habulan lang kasi nasa likod niya is taxi. Hinahabol siya ng taxi. Tapos, so, kung alam mo, kasi hindi na siya nasa linya niya eh. Lumagpas na siya sa kabilang linya eh. Kung nakatawid kami ng konti ni A noon, talagang matatamaan kami. So, hindi. Nakita namin, umatras kami. Eh, yung pag-atras namin, ano na nun eh, mataas, 'di ba? Wall na. Hindi Oo. siya wall. Ay, hindi, Wall, walang wall pala. Yung baba, naputol na yun na ano. Oh, bangin, parang bangin. parang bangin, parang Yung cliff na bangin. maliit. Oh, Oo, cliff na parang gano'n maliit. kasi, cliff Cliff na na maliit lang. cute. Cute din. Cute lang na ano, cliff. Tapos, siyempre hindi kami maano, yun na yung pinaka ano namin, gilid namin. Tapos anong ginawa mo nun? Ikaw na magkuwento. Ang ginawa ko, Nagpakalaylayo siya tumakbo. sa'kin. Tumakbo lang Oo. naman ako. Kasi Siyempre, ano, sinave ko na naman yung sinave sarili. na niya yung sarili Sinave kasi ko na naman yung sarili. alam niyo sobrang nakakataranta nun, 'di ba? Kasi True. pakita na naming ano, eh, papunta na sa amin, eh, gano'n. Tapos yung Gil gil yung gilid namin mahuhulog na kami. Parang malapit na talaga. Mm. So, yun pagkatapos nun, tiningnan namin, nakita namin yung mga tao sa loob, pero hindi namin natatandaan yung mukha, gano'n. Tas tumuloy ba tayo sa 7-Eleven nun? Hindi na. Hindi na Kasi tayo natakot tumuloy, na nga natakot tayo, na di kami. ba? So, Bumalik tayo bumalik. dun sa work. Sure ka ba? Oo, Hindi tayo kumain nun? hindi na tayo. Meron namang bilihan dun eh. Kasi yung pinag-workan naman natin before, meron din namang mini mart dun, di ba? Pero Oh, hindi lang yeah. natin pagkain. Kaya Hmm, parang lumipat tayo. Though parehas lang naman silang 7-Eleven, pero kasi wala naman yung pagkain doon na oo, gusto tama. natin. Mm, Kasi sisig-sisig yung binibili natin. yung rice Eh, meal. doon lang sa Cathedral yung nabibili, di ba? Mm. So, yun na. So, bumalik na kami. Hindi kami nakabalik agad kasi bumili pa kami ng pagkain do'n sa Minimart. So, ilang minutes pa. Pagdating namin do'n, biglang sinabi sa'min nung isang ka-work namin na may nasagasaan. Tapos nagulat Hmm. kami kasi parang hindi naman sinabi sa'min na yun yung nakasagasa pero parang na-assume kaming dalawa ni A na parang, "Uy, yun ba?" Tapos nag-investigate na kami hanggang sa nalaman namin na yung nakabangga Apa. do'n, yun yung na-encounter namin na sasakyan. Hmm. So, yun. Ang Kasi case nun, ang iniisip ko lang din naman noon is parang road rage lang siya na yeah. parang nag-away lang silang dalawa. Hindi pala, hinahabol siya ng taxi kasi nga nasagasahan niya na pala yun. Yes, kudos dun sa taxi driver na naghabol pero triny niya yung best niya pero hindi niya nahabol. Hindi niya nahabol. Hindi niya nahabol kasi parang kung saan na napunta. So, ang pinaka-crime nun is hit and run. And pinaghahanap kung sino yung naka-hit and run. Hmm. Okay. So, okay, siyempre kami parang hindi nababagabag kami. So, parang nag-isip kami kung ano yung pinakamagagawa namin. Eh, kahit naman na sabihin na amin kung ano man yung nakita namin, isha-share na yun ng taxi driver. True. Parang kung sasabihin namin sa kanila na, "Oh, nakita namin," anong ambag namin? Hindi naman namin nakita yung mukha, hindi naman namin
Alam mo yun? Hindi rin natin Pa alam yung plate number. Alam Hindi lang natin natin na plin private car siya. Oo. Kaya kami, nag-decide na rin kami na hindi na lang, uh, hindi na lang ibigay information na nakita namin. Kasi kung ano man yung information na masasabi namin, for sure nasabi na rin naman yun ng driver. Driver. Kasi Mm-mm. siya talaga yung nakakita nun dahil siya ang humahabol. Mm. So, pero, for example, nakita natin yung driver, tapos kakilala natin, for sure kami ni A, ang gagawin namin is magbibigay kami ng information. True. Ganon. So, Although nakabukas naman yung bintanan, pero hindi talaga natin kilala kasi parang mga ano yung mga yun eh. Parang hindi sila taga Baguio talaga. nakita ko na lang yung laman ng sasakyan nung nakalagpas na sila sa amin. Kasi nung nakalagpas na sila sa amin, saka namin saka ko tinignan. Kasi nag-freak out na ako nung nung paparating. Parang, Hmm. uy, tangina, nasan na? Parang ganun ako. Nagtutulakan pa. Tutulakan na. Nagtutulakan. So, nung pagkalagpas, parang doon kami, grabe, sino yun? Tapos parang may commotion din sila sa loob, 'di ba? Naalala mo ba? Oo, kasi grupo sila dun eh. Mm. So parang nadamay lang din yung mga passengers. Kasi Mm. wala rin naman silang ano dun eh. Parang kumbaga Control. control doon dahil yung driver talagang ano doon. Mm. Pero they are accessory of the crime kasi nga andun din sila. Parang kumbaga they tolerated the driver to do that. Mm. So ako, sinundan ko talaga, I'm not sure about A, pero ako sinundan ko yung Yung investigation. case. Kasi siya, talk of the town talaga siya. Kasi kilala din naman si victim. Marami siyang friends talaga, marami nag-look sa nangyari sa kanya. At saka sikat talaga siya kasi singer, one of the singers naman siya Mm. ng Baguio. Baguio. O tapos, yun na, parang, um, kaya laging nag-news, laging nababalita, ganyan. Tapos, ang last na remember ko is na natagpuan nila yung sasakyan, nalaman nila kung sino, and hanggang doon na lang yung dinisclose. Hindi na sinabi kung nakulong, hindi na nasabi na Nakulong. gano'n, oo. Pero sana nakuha niya yung justice na para sa kanya. Hopefully. Mm. Kasi marami rin namang mga agam-agam about that case. Pero syempre, parang doubtful din naman yung mga agam-agam nila ng pagsasabi nila. Tsismis lang naman din, hindi naman True. napatunayan. Hmm. So yun, syempre rest in peace sa'yo, ganyan. Pasensya ka na kung wala kaming masyadong ambag sa kasi yun, wala din naman tayong magagawa din Wala that rin naman time. talaga tayo maambag kasi hindi rin natin nakita ng... Tsaka ano yun eh, puyat tayo tapos madilim. Hindi naman madilim kasi medyo umaga naman na din yun. Parang Mm. patapos na yung duty natin. Mm. Pero syempre, bangag ka eh. Hindi mo na talaga alam kung ano nangyayari. Mm. Ayun. So, ang lesson lang dun is hangga't kung meron ka namang information na pwedeng ibigay, para sa'kin wag kang matakot ibigay. Hmm. Kasi para para mabigyan din ng justice yung victim. Mhm. Pero siyempre make sure mo din yung safety mo. Pero kung hindi mo naman papahamak, bigay mo yung information. Pero kung wala, wag ka na manggulo. Yung hindi na, alam mo yun, yung parang Oo. panggulo lang. Kasi meron din namang mga ibang ganun na, lah, ano na to, pa-epal lang. Mm. Kahit In hindi that na, kahit hindi situation, na connected. oo, Oo. hindi na lang kami nag-epal pa. Yan. Huh! Pero alam mo ako, mahilig akong manood ng crime documentaries, crime na series, ganyan. Pero nakaka-excite. Ewan ko yung feeling na na-excite ako dun sa pinapanood ko, yung curiosity ko kung bakit ginawa, ganyan. Pero pag ikaw yung talagang naka-witness, naka-experience, iba Hindi din mo rin talaga yung talaga feeling. makakontrol. Ganun. Para kumbaga, ano ka talaga eh, ma-i-stone ka talaga ng matagal bago mo maisip na, oh shit, kailangan ko palang gawin to. Mm. Kailangan ko palang ganun, ganun, ganun. Lalo na sa atin kasi di man tayo lumaking may mga cellphone. Talagang hindi rin tayo yung
maagad-agad nakukuha ng cellphone tapos mag-video, di ba? Safety, Although may yun, cellphone naman na tayo nung mga panahon na yun, may yung nangyari dun sa kakilala natin. mm, Pero wala tayo dun sa dun sa ulirat na gawin pa yun kasi kailangan din talaga nating isipin yung sarili natin kasi there is mm, a tendency talaga masasagasaan rin tayo dun. mm. Kasi nasa sidewalk na lang talaga tayo nun. Grabe, hindi ko makalimutan talaga yun. Ayun. Tama yung advice ni A na yung safety talaga natin ang unahin natin. Siyempre, ayaw rin naman nating maging biktima, di ba? Sa totoo lang. Sa totoo lang. Kaya maganda din naman. Maraming salamat dun sa mga tito ko kasi tinuruan niyo ako. Mm. Hindi na lumaban. Char. Hindi naman. Pero kumbaga, safety mo lang din naman talaga. Oo. Tsaka sana syempre hindi na rin naman natin masabi. Pero yung kung kailangan ng tapang natin, ganun, ilabas natin yung Pakita tapang. natin. Pakita natin yung tapang natin, di ba? Hindi yung sa Yung, lang. Sa kwento-kwento ka lang matapang. Char. oo. Dapat yung tapang na din natin. Ano ba masasabi ni Les dito kasi laking tondo siya. Char. Hindi pa, kasi si Les, parang pareha lang din natin siya. Hindi siya pala away. Oo. Hindi Bait siya, nga mabait na wala tao. siyang kaaway. Oo. Pero sa kanila Ikaw, kasi, ano talaga yung nakakawin sa kanya? ako lang yung nang-aaway sa kanya. Sa place nila na Tondo, hindi daw yung parang yung ibang Tondo. ibang Tondo. Hindi, kasi Area. The yung area area nila ng, hindi. may area na hindi, may area, yung sa kanila kasi hindi masyado. Ang mano kasi sa Manila, sa squatter areas, Hmm. mahirap mo rin naman kasi talagang hagilapin yung suspect. Kasi there is a tendency na kakilala ng mga tao yun dun Na sige, Mm-mm. lumabas-labas ka kung saan mo gusto. Okay lang sa kanila. Diba? Parang, Or else, kapag di mo sila tinulungan, for sure babalikan ka. Meron daw isang instance, may isang jeep, may liga sa kanila. Kilales, may liga sa kanila. Tapos may isang mm, jeep na hino-hold up. Ngayon, matalino yung driver. Yung driver, hininto niya sa may nagliliga yung jeep nila. So, yung mga hold-upper tumakbo. Hinabol lahat ng mga taong nasa liga. Isa lang pala siya ng hold-up. Hinabol siya ng mga nagliliga. Mga tao sa liga. mm. Nahuli siya. So, sa kanila, tulungan din naman kung hanggang kaya nila. So, may Yun times din na ang nanonood maganda. sila. May times na nanonood lang sila. May times na, may Tutulong din unity. Tutulong din sila kung kaya nila. Pero, sa di ba, truck. ganun din yun. Yung kapag ka, magnanakaw yan. Tapos haharangan ng lahat ng mga tao. Tapos bugbog-bugbugin nila. Sana ganun din nun yung mga corrupt na politician. Oh, magnanakaw yan. Tapos bubugbugin nating lahat. As if naman, as if. Wish ko lang. Yung mga politicians na magnanakaw, ano na yung mga yan? Nire-respeto pa yan eh. Nirespeto. Binibigyan pa ng malalaking sahod yung mga yan. Chat. Oo, iba. Ano yan eh, Paano nga ba? ano yan, How did mga she go? magnanakaw with Paano siya dignity. nakaalis? Ano na? Paano siya nakaalis? Sino? Oh my goodness. Wala. May mga yan, ibang, Connections. oo, Yeah. may mga connections. Sabi nila, chartered flight daw yun. Pag chartered flight, VVIP talaga ang treatment. Tapos baka dumaan siya sa mga wala ng CCTV. Tapos yung immigration officer na in charge kung saan man siya lumipad, baka yun daw ang managot. So, chinecheck lahat nila ng mga chartered flight na pumunta ng Malaysia. Pero may Malaysia. Yeah. Malaysia, 'di ba? Malaysia, Singapore, tas Indonesia. Pero may document siyang pirmado last August 15. Oh, saan ka pa? Oh, paano siya nakaalis? Ayun nga, Di ba sabi parang nila last week siya umalis? last month, July Last pa siya month. umalis, oo. Yes, Tas yes. August 15 pa tas August 15 lang yung pirma niya. So, hindi natin alam. Ang sabi hanggang ngayon, kahit na may binigay na, may pre-produce na document na nakalabas siya ng country, sabi pa rin ng immigration, wala pa rin silang record. The best!
Feeling ko Galing-galing. yan ano na yan. Parang kumbaga they are doing some documents na lang din. Pero, alam mo naman sa Pilipinas, talamak naman ng mga peke-peking malay. Oo. So, mabilis na lang sabihin na nakaalis na yan. Ito na yung documents like that. Pero andun pa din. Baka nire-retoke na siya kasi syempre, alam mo na. Para sa akin naman, kailangan niyang managot syempre sa batas natin kasi nakaka-insulto 'yun, 'di ba? Pero kung umalis ka na, sama mo na lahat ng mga alam mo 'yun, umalis na lang talaga kayo, 'wag na kayong bumalik, isama mo lahat ng mga ano mo, friends mo. Pero whatever they got from the Philippines, they have to leave it there, di ba? Para kumbaga, pumasok kang pumasok kang madami, lalabas kang wala. Oo. Siyempre marami naman siyempre yung mga lupain niya, mga properties niya, for sure nasa sa government na 'yan, paghahatian na nila. Ay, sorry. Sa Filipino 'yun, hindi 'yun sa gobyerno. Pero yung pumalit daw sa kanya, yung ano, yung against sa kanya din. So parang there's a tendency din naman na ipaglalaban din siguro ng bagong, yung acting mayor ng Banban, na ilaban yung mga properties niya ngayon. Sana good intention. Right. Yun naman yung sana yun yung pinipi-pray natin sa mga politicians, yung meron silang good intention. Like Mayor Vico Soto. Like siya lang nakikita kong politiko na naka-ID. Siya lang. Natatangi. Natatangi. Well, kung nasa puso mo rin naman talaga kasi ang paglingkod sa tao, then you won't think it as a job. I mean, you won't think this as a privilege. It will serve as a job for you. Yes, job. Eh, yung iba kasi, Meron din naman kasi talaga na they are taking it, the position na take nila for granted, and then they are taking it as their privilege na napaka taas na nilang tao dahil senator sila or whatever man position na meron sila. mm, They are untouchable na kasi ganun sila. Well, mm. Okay, see, to end this podcast, meron lang akong itatanong sa'yo. Ano yung sa tingin mo na makakapag in reality lang, syempre hindi mo naman talaga maaalis totally remove crimes, pero could lessen, specifically in the Philippines. for me, education. Education kasi. Syempre, sa atin naman kasi, sabi nga nila, iba ang may alam. So if you are well educated about things, it won't be a problem for you to make a living. Kasi yun naman din talaga yung number one reason kung bakit ka gumagawa ng crime, dahil hindi ka well educated. And another thing is medyo hirap ka makahanap ng trabaho, 'di ba? But if you are well educated and you can find a job, then there is a tendency na you won't do any crime. And kokonti yung mga taong uneducated sa Pilipinas. So, yung papalit man dun sa sa bagong secretary ng DepEd dyan ay ng CHED, sana naman ayus-ayusin na ang edukasyon sa Pilipinas. Totoo yan. I think kailangan din nating i acquire yung way of education sa ibang bansa na they are giving free education for elementary to high school, and then college will be utang sa government. I think that would be a good way of educating the Philippines. I mean the Filipinos, diba? You can try that, yeah. I have same thoughts. Education din and more job opportunities. When I say job opportunities, taasan din yung sahod. Hindi lang yung Kasi may trabaho lang. 2024 na. Oo. 2024 na Hindi yung lang minimum wage pa rin pang 1990. exactly. And sana alisin na yung provincial rate and yung That's true. Kasi the reason why a lot of people are working at the metro, I mean in the city, kasi mababa ang sahod sa province. But if there is no a provincial rate. standard, there no provincial rate, there will be a tendency na babalik sila sa probinsya nila kasi syempre mas maganda rin naman talaga po tumira sa sarili mong lugar, di ba?
So, Mm. mababawasan pa yung problema nila sa Manila. Ang dami-dami nilang problema sa Manila. Traffic, whatever. Di ba? Exactly. Halos lahat na ng tao nandun. Yun din, kasi parang lagi natin hinihiling yung more job opportunity, pag may mga trabaho, yung iba ayaw nilang kunin kasi sobrang baba ng sahod. Ang taas ng standards, And, tapos ang ang taas baba ng ng sahod. standards sa Philippines. Mm. So yun, sana mapalitan yung yun. Yung two sectors lang yun, education tsaka yung sa career Siya. job opportunity. Feeling ko malilesen yung mga crimes kasi yun nga, money is the root of all evil, as we say. True. Or no money pala, hindi pala no money. No money is the root of all Of all evil. evil, ganyan. Tsaka mabibisi yung mga tao, di ba? Kapag may trabaho True. sila. Yun nga, hindi lang naman sa mabibisi sila, pero they won't think any bad thoughts Mm-mm. dahil nag-earn sila eh. They can live dahil may work sila. Eh, gaya nga nung sabi natin kanina, nakakagawa lang din naman yung mga tao ng crime. Kasi nga, kailangan nilang mabuhay. And Correct. that's their way of living, di ba? To do a crime. Magnakaw, mag-hostage or whatever. Mm-mm. And mag-drugs para makalimutan ng mga problems. May kwento akong nabasa or napanood yata yun. Basta, meron siyang, medyo matanda na siya. Mas mga middle age na siya. Mhm. And then, gumawa siya ng crime. The main reason why he did that crime, kasi gusto niyang makulong dahil yung way of living, I mean, yung life sa prison will be better if gagawa siya ng crime na nasa labas siya. Kasi syempre alam mo naman ang mga preso, they are, parang hindi naman natin, ang tawag dito, hindi naman natin ginagawang maganda, Niro-romanticize. nire-romanticize ang buhay ng mga preso. Pero nga, di ba, the government provide for them like medical, pagkain nila araw-araw. So, parang naisip niya na instead of doing another crime, gawa na lang siya ng isang crime para makulong siya at doon na siya mamuhay sa loob. So parang magandang mindset din naman yun doon sa mga walang trabaho dyan at gumagawa ng krimen. Magpakulong na lang kayo. Yun na yung pinaka-worst na diskarte na naisip niya. Because he'll have a Parang better life nawalan in na prison. parang nawalan na siguro rin siya ng pag-asa na hindi siya makakalap ng ibang trabaho, ng ganun-ganun. So parang it's better to be prison kasi nga mas maganda na ang buhay ko. Magiging buhay niya, I mean, pag nasa loob na siya ng preso. Napanood ko lang naman yun. Which is, at some point, medyo okay din naman yung ganung decision niya kasi nakatulong siya na malesen yung crime sa area niya. Pero at some point, Ano ka, mali din yung decision dagdag gastos lang yun. Ano ka, income, ay tax yun ng mga ano, no? Mga tao. na. Sa bagay. Pero katamaran na lang din yun kung bakit ginawa niya yung gano'n. Kasi Mm-mm. hindi na siya gumawa ng ibang paraan. Stupid. Wala nang Hindi. nasabi. Kwento ko lang naman. Nanggigil eh, no? Okay. Sino siya? Na ano lang yun, Na, parang documentary lang. Matagal na yun eh. mm. Sometimes kasi when you're hopeless, wala ka, gano'n na din talaga. Hopeless yung mindset niya, hopeless. Wala na. Inaasa na lang sa ibang tao. True. Mm. Kaya nga talagang dapat mapayos na ang edukasyon para hindi lang... Actually, pag well-educated kang tao, hindi lang naman yung estado mo sa buhay ang maayos eh. Pati yung, kumbaga yung well-being mo. Mm-mm. Mindset and everything. Though may mga iba rin naman na well-education pero yung mga mindset nila eh hindi rin magaganda. Meron Lalo na talagang yung mga bulok na prutas sa
Sa Sa basket. puno. Sa puno. Sa Sa puno. Oo, meron talagang mga ganun. Hayaan mo na itapon na natin yung mga yun. Pero, wag na natin, wag na tayo yung maging bulok. True. So, yun, yung parang na, ano ko lang dito, yung parang pinaka-conclusion ko sa lahat ng mga napag-usapan natin is, though, responsibility natin sa sarili natin para hindi tayo makakommit ng crime. 'Di ba? Tayo, responsibility natin sa sarili natin yun. Pero malaki talagang factor ang government. Kaya sana talaga makarating sa kanila to. So, Sana. itatag natin sila. Na malaking factor Why not? sila sa mga crimes na nangyayari sa Pilipinas. True. Yun lang naman. And yun nga, be safe always, trotters. And yung sana nakapulot kayo ng something from us, yung mga kung ano dapat yung gawin. Yung pinakauna is be safe lagi. Tapos, yun nga, yung pwede Be nating vigilant. itulong, oo. Tulong tayo. Ayun. And Tapos syempre, naman para tayo. naman mas marami pa kayo matutunan, mga chatters, you have to follow us on our social medias. Please follow us in Spotify, the Group Chat Podcast with ABC, sa TikTok, and sa Facebook, the Group Chat Podcast with ABC, and of course, ito sa YouTube, the Group Chat Podcast with ABC. Yes. And again, thank you dun sa dalawang nag-follow sa amin last week. Thank you so Sana dumami much. pa kayo. Yes. Again, see you. Maghihintay. Maghihintay kami. Maghintay kami. Bye! Thank See you, you. chatters. See See you ya. next week. Bye-bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.